Precious POV. Hindi na kami nagpasundo ni Raymond sa airport sa aking mga magulang at kapatid. Tutal ay alam naman ni Raymond ang address ng bagong bahay ng aking mga magulang. Sinabi ko na lang sa mga ito na darating kami ni Raymond para magbakasyon ng 2 buwan. At hindi ko pa alam ang maaaring mangyari sa aking buhay, lalo na sa buhay naming mag-ina sa mga panahong iyon. All I wanted to do that time is to find my son, and hug him forever. Pumasok ang kotseng sinasakyan namin ni Raymond sa isang exclusive subdivision. Napawang mga malalaking bahay ang bumungad sa amin. Si Raymond din ang tumulong sa akin, para makahanap ako ng maayos na matitirhan ng mga magulang ko, malayo sa dati naming bahay. Isa iyon sa mga pangarap ko, para sa kanila na natupad ko, dahil sa matagal kong pagtratrabaho sa London. Sayang nga lang at lahat ng naabot ko sa buhay, ay hindi naging kumpleto at ganoon kasaya, dahil hindi ko nakapiling ang aking anak sa mahabang panahon. Biglang huminto ang sinasakyan naming kotse sa isang kulay brown na gate. Sunod na bumusina si Raymond, at hinintay namin ang pagbukas ng malaking gate ng bahay ng aking mga magulang. Lumuwang ang ngiti ko nang makita ko muli ang aking Kuya Edwin na nagbukas ng gate. Malamang ay kasama rin ito ang asawa, at 2 nitong anak. Buti at kahit papaano, ay may nabili kaming pasalubong ni Raymond, bago kami umalis sa London. Sobra kong na-miss ang lahat sa aking pamilya, sa 7 taon na malayo ako sa kanila, ay hindi ko maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ko, sa tuwing darating ang Pasko, Bagong Taon at mga birthday ng mga mahal ko sa buhay na wala ako, partikular ang aking anak. Pagkahinto ng kotse ay nagmamadali akong kumilos pababa ng sasakyan. My God, I missed them so much. Kahit na nagva-video call kami kung minsan, ay iba pa rin kapag nakita, at nayakap ko na sila ng personal. Pagbaba ko ng kotse, ay agad akong sinalubong ni Kuya Edwin. Nakangiti ito ng todo sa akin, halatang inaabangan din ito ang pagbaba ko ng sasakyan. Precious, ikaw nga ba yan? Manghang tanong nito agad sa akin. Kita ko sa mga mata nito ang pagka-amuse. Hindi ko sigurado kung para saan iyon, dahil ba sa nag-iba ang itsura ko mula nang umalis ako sa Pilipinas, o ang katotohanan sa tagal ng mga taon na hindi ko nakasama ang pamilya ko, kaya hindi na nila ako kilala. Oo kuya, ako ito si Precious, nakangiti kong sagot dito. Hindi na nito napigilan pa at niyakap na niya ako ng mahigpit. Ramdam ko kung paano ito nang ulila sa presensya ko, kaya napangiti na lang ako pagkatapos. Pinilit kong pigilan ang nagbabadyang luha sa aking mata, dahil alam kong dapat na maging masaya kami sa muli naming pagkikita, ng aking pamilya. O siya, tere na sa loob, at naghihintay na sila sa pagdating ninyong dalawa. Tumingin ito kay Raymond, at tinapik ang balikat, pagkatapos ay nagsimula na nga kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakangiti pa ako nang itinapak ko ang suot kong wedged sandal sa edge ng pinto ng aming bahay. Nang bigla akong naistatwa sa unang taong nakita ko ng mga oras na iyon. Agad na nagtama ang aming mga matang matagal ko nang binura sa aking puso't isipan. His aura was still the same, mababakas pa rin dito ang power and authoritative looks. Na isa sa mga katangian nito. And he even more attractive. Lalo na at sa tingin ko, ay mas lalong naging firm pa ang muscles at shoulders nito sa katawan. Nabakas sa suot nitong plain white shirt at maong pants. Ito ang madalas nitong isuot dati, puting shirt na bagay sa maputi nitong balat. Nanatili itong nakatitig sa akin, those eyes are full of anger and more of pain. Hindi ko kinaya ang uri ng titig na binibigay nito sa akin, kaya ako na ang unang nagbawi. And I winked my eyes to stop myself. Naisipin pa ang nakaraan, na alam kong hindi na magbabalik pa kahit kailan. Bakit nandito ang lalaking ito? Sinubukan kong maging normal ang lahat, lalo na ang itsura ko, para ipakita dito na wala akong pakialam sa muli naming pagkikita. At bigla kong napansin ang isang bata sa tabi nito. Nakita kong nakatayo sa gilid nito ang isang batang lalaki, na kamukhang kamukha nito. Matangos at maganda rin ang mga mata nito. Maputi ang balat at gwapo. Doon biglang napaawang ang mga labi ko at walang ano-ano ay tumulo ang aking luha sa mata. Ito na kaya ang anak namin ni Ralph? Si Zeus. Bigla ang kabog ng dibdib ko nang mapagtanto ang katotohanan iyon. Para akong nawala sa sarili,
at hindi ko alam ang dapat kong maramdaman. Kaba, takot, pagkasabik. Mommy, mahina ngunit sapat para marinig ko ang sinambit nito. Mas lalong lumakas ang kaba ng dibdib ko, nang marinig ko sa wakas ang boses ng aking anak. Suddenly my knees became jelly. Nawalan ito ng lakas at gusto ko na lang nasugurin ang aking anak, at yakapin ito ng mahigpit. Katulad ng pagkagulat ko nang sambitin nito ang salitang mommy, ay muli akong nanghina nang ito pa mismo ang lumapit sa akin, at walang ano-ano ay niyakap niya ako sa baywang ng mahigpit, at muli itong nagsalita. Muntik pa akong mabuwal dahil sa ginawa nitong pagyakap sa akin, dulot na rin siguro ng kabiglaan sa mga nangyayari, at hindi ko inaasahan na makikita ko ang aking anak ng mga oras na iyon. Wala sa hinuha ko na sa mismong araw ng pagbabalik ko sa Pilipinas, ay makikita ko agad ang nag-iisa kong anak. Ikaw po ba ang mommy ko? Tumangala pa ito para tingnan akong maigi. Parang takot na takot akong hawakan ang malambot nitong buhok, at bigla kong naalala ang huling beses na nahawakan, at nayakap ko ito. Ramdam ko ang paninitig ng mga taong nakapalibot sa amin ng mga oras na iyon. Maging si Ralph, ay titig na titig sa aming mag-ina. Hinihintay nito ang magiging sagot ko sa tanong ng aking anak. Anak. Zeus, ikaw na ba yan? Bumalon muli ang luha sa aking mga mata. At nang tumango ito ay napahagulgol na lang ako ng malakas. Si Raymond naman ay nanatiling nasa likod ko, hinahagod lang nito ang aking likod, habang yakap ko ng mahigpit ang aking anak. Napaluhod pa ako para lalong may akap ko ang aking anak ng mabuti, na pinananabikan ko ng maraming taon. Wala akong idea na ganito kaga ko makikita, at makakasama ang aking anak. Nagkaroon ako ng biglang enerhiya, na hindi ko maipaliwanag ng makita, at may akap ko si Zeus pagkatapos ng mahabang biyahe, na binuno namin ni Raymond, para lang makauwi ng Pilipinas. Ganito pala ang pakiramdam na sa wakas, ay marinig kong tawagin ng mommy, ng sarili at nag-iisa kong anak. It made me happy to the point, na napaisip ako kung tamang iniwan ko ito sa mahabang panahon. Kasama ang ama nito, maraming beses ko pa sanang narinig ang salitang, mommy, mula dito, kung ako ang nakapiling nito sa loob ng 7 taon, at hindi ang daddy nito. Pinunasan ko ang basa kong mukha, mula sa luhang damaloy sa aking mga mata, pagkatapos ay muli kong niyakap ang aking anak, mahigpit at puno ng pagmamahal. Ilang beses kong kinurap ang aking mga mata, para siguraduhing hindi ako nanaginip, at talagang kapiling ko na ang aking anak, kayakap ng mga sandaling ito. We still in that moment for a second. Walang gustong bumitiw sa aming mag-ina, habang yakap namin ang isa't isa, parang sinusulit namin ang mga taon, na hindi kami nagkasama. Natapos lang iyon nang tumikim si tatay at nagsalita. Oh, tama na muna yan, at baka bumahan ng luha dito sa bahay. Sige kayo. Bahagya akong natawa sa biro ni tatay, at mula roon ay hindi ko na binitiwan ang kamay ng aking anak. Pagkatapos kong yakapin ang aking mga magulang at kapatid, ay tiniyak kong nasa tabi ko pa rin si Zeus. Lahat ay binati ako at sinuklian naman ako ng yakap, maliban kay Ralph na tahimik lang na nakatayo. Nagkatinginan naman ang mga magulang ko, nang hindi ko ito sinulyapan man lamang sa halip, ay umupo ako at kinalong ang aking anak. Anak, may gusto sana akong ipakilala sa'yo. Hinawi ko pa ang mga hibla ng buhok nito, na nag-ulo dahil sa pagkakayakap ko dito kanina. Sino po, mommy? Ang tanong nito sa akin. Tiningnan ko si Raymond, na kanina pa rin nakatunghay sa aming mag-ina. Anak, I would like you to meet Tito Raymond. Kaibigan siya ni mommy, at kasama ko siyang umuwi dito sa bahay. At nakita kong nilingon nito si Raymond at ngumiti. Nice to meet you po, bati ni Zeus kay Raymond. Si Raymond na lang ang lumapit sa amin, at kunwaring ginulo nito ang buhok ni Zeus. Binata ka na pala ah. Biro nito kay Zeus na ikinangiti naman ng anak ko. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nahinto ang mga mata ko kay Ralph, na ngayon ay madilim ang mga mata na nakatingin sa aming tatlo ni Raymond. And I noticed how he clenched his teeth and continued to look us straight. Para itong mananakmal ng mananakmal ang itsura. Wala pa rin nagbago sa ugali nito. Nang maramdaman ni tatay ang kakaibang tingin ni Ralph sa amin, ay muli itong tumikim at nagsalita. Ralph, yayain muna ang asawa at anak mo, para makakain na.
Pati si Raymond ay kailangan na rin niyang makakain at makapagpahinga. Malayo-layo rin ang biniyahe ng dalawang iyan. Something strikes me after I heard those words mula kay tatay, asawa. Ang buong akala pa rin pala ng mga magulang ko, ay mag-asawa kami ni Ralph. What the nerve! Napakalakas ng loob nito, para magpanggap sa mga magulang ko, that everything was fine, as if wala akong natuklasan sa mga ginawa nito 7 years ago. Lumapit ito sa kinaroroonan naming mag-ina, at saglit akong natahimik. Sinalubong ko ang mga titig nito sa akin, at hinintay ko ang susunod nitong gagawin. Akma niya akong hahawakan sa kamay, para tuluyang makatayo mula sa pagkakaluhod. At pagkakayakap ko sa aking anak, nang hindi ko pansinin ang kamay nitong malapit na sa aking braso. Imbis na sa kamay nito ako kumapit, ay sa ibabang bahagi ng pantalon ni Raymond ako kumapit. At senyales iyon para tulungan niya akong makatayo, kaya mabilis itong kumilos at hinawakan ako sa kamay, para unti-unting makatayo. Si Ralph naman ang natigilan, at nagtagis ang panga nito, nang makita ko itong nakatitig sa akin. Bakas din sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa amin, ang pagkagulat sa mga nangyayari sa amin ni Ralph, pero binaliwala ko na lang ang mga iyon. Muli kong hinawakan sa mukha ang aking anak, at yumuko para halikan ito sa pisngi. Let's go anak, kumain na tayo, maraming pasalubong si Mommy sayo at si Tito Raymond. Nagliwanag bigla ang mata ng aking anak sa aking sinabi at saka ako tumayo. May mga toys po ba kayong pasalubong sa akin Mommy? Bigla ay tanong nito sa akin. Hindi ko nakalimutang bilhan ng ilang laruan ito. Dahil alam kong darating ang oras na magkikita kami, at hindi nga ako nagkamali. Pati mga damit ay binilhan ko ito, na sakto naman sa katawan ng aking anak. Matagal ko siyang hinintay na makasama, kaya gagawin ko ang lahat, para mapalapit sa nag-iisa kong anak. Ipaparamdam ko sa kanya, na kahit nawala ako ng mahabang panahon, ay hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya lang ang laman ng puso at isipan ko palagi, at kung paano ko siya makukuha sa ama nito. At sisiguruhin kong makukuha ko ang aking anak sa pagkakataong ito. Of course anak, may mga toys akong binili para sayo. Muli itong napangiti at nakita ko ang lalong pagdilim ng mga mata ni Ralph nang sabihin ko ang mga bagay na iyon. I look at him in the same intense at hindi ako nagpatalo. O siya, tara na at ako'y nagugutom na. Narinig kong reklamo ni tatay, dahil doon ay napaayos na ako ng tayo, at hindi na muling tiningnan pa si Ralph. Bahala siya sa buhay niya. Tahimik lang sila habang kumakain sa mahabang dining table ng kanilang bahay. Katabi niya ang kanyang anak sa kaliwang bahagi, at sa kanan namang side ay si Ralph. Katapat naman niya si Raymond na pinili talaga na umupo katapat niya. Manaka-naka ay nagsusulyapan silang dalawa, at katulad niya ay malamang hindi rin ito makapaniwala sa mga nangyayari. Ang pagdating muli sa buhay niya ni Ralph, at ng kanilang anak sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Pareho silang walang kaalam-alam sa pagpunta ni Ralph sa bahay ng kanyang mga magulang, pinagpapasalamat na lang niya, na kahit hindi niya ito gustong makita, ay naging maganda pa rin ang resulta ng kanilang pagkikita muli. Nang dahil sa pagkikita nila ni Ralph, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang kanyang pinakamamahal na anak, ang may akap ito at mahawakan. Nagulat ka siguro at nandito ang mag-ama mo hindi ba? Sinabihan kasi namin sila na ngayon ang dating niyo ni Raymond. Nagulat naman siya sa sinabi ng kanyang nanay, at ang buong akala niya ay walang communication ang mga ito kay Ralph, pati sa kanyang anak. Ni minsan kasi ay hindi naman niya naitanong sa kanyang mga magulang, ang tungkol sa anak niya, sa takot niyang malaman ng mga ito, ang buong katotohanan na narinig mismo niya, bago siya tuluyang umalis sa bahay ng mga Montemayor. Napangiwi na lang siya, at sa kanya hinarap ang kanyang anak. Bukas na lang niya tatanungin ang kanyang ina, sa totoong dahilan, kung bakit hindi sinabi ng mga ito sa kanya na nakilala pala ng mga ito ang kanyang anak, na hindi niya nalaman. Kain ka anak ng marami. Dito ka na matulog ha. Tabi tayo sa kama. Nangiti pa rin siya habang nakatitig siya sa kanyang anak, na busy sa pagkain. Malusog ito, dahil siguro sa magana itong kumain. Opo mommy, dito po kami ni daddy matutulog. Tabi po tayong tatlo sa kama, sagot nito sa kanya. Napainom tuloy siya ng hindi oras sa baso ng juice na nasa tabi niya,
nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak na si Zeus. Pagkatapos ay nilingon niya si Ralph na tahimik lang sa pagkain, maging si Raymond, ay napahinto ng pagkain nang marinig nito ang sinabi ng kanyang anak. Ano ba talaga ang nangyayari? Naguguluhan siya, gulong-gulo. Pinili na lang niya na huwag sumagot sa sinabi ng kanyang anak, at sa halip ay nginitian na lang niya ito. Ate, lalo kang gumanda nang pumunta ka sa London Yung balat mo ang puti, at ang sexy mo ngayon sobra. Napalingon siya sa gawin ni Isa, at pagdaka ay napangiti siya sa sinabi nito. Maging ito ay napansin rin niya ang pag-iiba ng pisikal na katawan nito. Tumangkad ito at halos magkasing laki na sila. Nag-aayos na rin ito ng buhok, at parang naging conscious na rin ito sa itsura nito. Siguro ay dahil sa may boyfriend na ito katulad ng kwento ng kanyang ina, nang minsan silang nag-video chat. Ikaw din naman Isa, mas gumanda ka kaya at naging pino ang kilos mo. Balik niyang papuri dito. Nakita pa niyang naghawi ng buhok ito, na parang nagustuhan ang sinabi niya. Baka naman pwede mo akong bigyan ng mga ginagamit mo sa balat, nang ma-achieve ko rin ang kutis mo, ate. Pabiro nitong sabi sa kanya. Oo naman, sige pag nag-unpack ako ng mga bagahe, ay bibigyan kita pati si Ate Ramona. Ang tinutukoy niya ay ang asawa ng kanyang kuya Edwin. Nang matapos silang kumain, ay nagtimpla ng tea ang kanyang nanay, para sa kanilang lahat. Simula nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak, na pati ang daddy nito, ay kasama nitong matutulog kasama nilang mag-ina, ay hindi na iyon nawala sa isip niya. Siguro ay dahil sa loob ng 7 taon, ay mag-isa lang siya sa kwarto, at nasanay na siya ng ganoon. Anak, kung inaantok ka na, ay malinis na ang kwarto ninyong mag-anak. Pasama ka na lang kay Zeus, at alam naman niya ang kwarto ninyo. Nagugulat siya sa mga natutuklasan niya, habang tumatagal. Bakit parang sa pagkakasabi ng kanyang ina, ay madalas na sa bahay ng kanyang mga magulang natutulog ang kanyang anak. Naisip niya iyon. Dahil sa sinabi ng kanyang ina, nakabisado naman daw ni Zeus ang kwartong nakalaan sa kanila. Napatango na lang siya sa sinabi ng kanyang ina, at saka siya humigop ng tsaa. Sakto naman na paghigop niya, ay sumulpot ang kanyang anak na dala ang cellphone nito. Halatang mahilig na itong maglaro ng games. Kung alam lang niya na maaga niya itong makikilala, ay nabilhan sana niya ito ng maraming pasalubong, at bagong gadget. Mommy, tawag nito sa kanya. Ibinaba niya ang hawak na tasa, sa kanya muli itong niyakap. Nang gawin niya iyon, ay nahuli niyang nakatitig sa kanila si Ralph na katabi ng kanyang tatay. Si Raymond naman ay nagpaalam na magsisigarilyo muna saglit. Bakit anak? Malambing niyang tanong dito. Pasok na po tayo sa kwarto mommy. Nakaayos na po ang higaan natin ni daddy. Saka antok na rin po ako. Napatingin siya pagdaka sa gawin ni Ralph, na hindi pinuputol ang titig sa kanya, kahit na patuloy ito sa pakikipag-usap sa kanyang tatay. Nagbawi siya ng tingin mula dito, at sa kanya binalikan ng tanaw ang kanyang anak. Okay baby, sige kung antok ka na, let's go. Tumayo na siya upang sumama rito. At makita ang kwartong sinasabi nito, at bago sila umakyat sa second floor ng bahay, ay binilin din niya sa kanyang ina si Raymond. Kung maari ay ipaghanda rin ito ng isang bakanteng matutulugan na kwarto. Para makapagpahinga. Habang papaakyat sila ni Zeus ng hagdan, ay alam niyang patuloy pa rin ang paninitig ni Ralph sa kanilang mag-ina na ikinagugulo ng kanyang sistema. Nagpatuloy sila sa pag-akyat, at excited na siya na makita ang kwartong sinasabi ng kanyang anak, binaliwala na lang niya ang presensya ni Ralph, at sobrang saya niya kasama ang kanyang anak para sirain lang nito. Hindi nga nagkamali ang kanyang ina, at alam ni Zeus ang eksaktong pinto ng kwartong sinabi nito, na tutulugan nila. Ito pa ang nagbukas ng pinto, para sa kanilang dalawa. Pagbukas ng pinto, ay bumungad sa kanya ang isang kulay cream na pintura ng dingding ng kwarto. Sakto lang ang laki nito. Sa loob nito ay may isang king-size bed na may kulay puting bedsheet. May vanity mirror din na parang bagong bili pa, dahil may mga plastic pa sa gilid nito. At ang mas nakapukaw sa atensyon niya ang isang 3R size ng wedding picture nila ni Ralph. Nakapatong ito sa isang side table sa kabilang panig ng kama. Bakit mayroon silang letrato na ganoon sa kwartong iyon? Naguguluhan pa rin siya. Mommy, mag-clean up lang po ako sa banyo
Bilin po kasi ni Daddy huwag akong matutulog na hindi nagwo-wash ng body. Palm sa kanya ni Zeus na ikinatuwa niya. Parang nag-uumapo ang saya niya sa dibdib ng oras na iyon. Unang beses niyang makakatabi ang kanyang anak sa pagtulog. Mukhang lumaki ito ng maayos, based na rin sa mga kilos at paraan kung paano siya nito kausapin. Kahit wala siya sa tabi nito, ay masasabi niyang naging mabuti ang kalagayan nito. Iyon naman ang pinakadahilan niya, kung bakit kahit masakit man sa loob niya na iwan ito. Ay para din naman sa ikabubuti nito. Ang isang masakit na ginawa niyang desisyon. Wala siyang maibibigay na material na bagay dito dati, kung hindi ang kanyang pagmamahal bilang ina nito. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Zeus, at para na itong binata na nakatapi sa baywang nito ang isang medium-size na towel, at nakangiting tumingin sa kanya. Ang sarap ng water sa shower mommy. Napangiti na lang siya dito, dahil sa sobrang genuine nito magsalita. Naisip tuloy niya bigla ang ama nito, noong hindi pa niya natutuklasan ang lahat dito. Mukhang sanay na ang baby ko mag-shower Kumuha pa siya ng isang towel na nakalagay sa ibabaw ng kama, para ipunat sa buhok nito. Syempre po mommy. Big boy na po ako diba? Oo nga naman, baby pa ito nang iwan niya, kaya siguro hindi pa siya masanay na malaki na ito, at hindi na ito isang sanggol na kailangan pa niyang alagaan ng husto. Dahil doon ay naisip na lang niya itong tanungin, kung nasaan o kung mayroon itong pamalit na damit pang tulog, dahil biglaan ang plano nilang mag-ina na matulog magkasama. Saan anak nakalagay ang mga damit mo? Nasa car ba ng daddy mo? Bigla ay naisip niyang tanungin. No mommy, may damit po kami ni daddy sa cabinet. Muli ay napaawang naman ang kanyang mga labi sa narinig niya. Mga damit, sa loob ng cabinet. Ang ibig sabihin, ay madalas ngang matulog sa bahay ng kanyang mga magulang ang kanyang anak at si Ralph. Pero ni minsan ay hindi man lang ito nabanggit sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi niya gustong makita, o maramdaman ng kanyang anak ang kakaiba niyang naiisip, kaya nagpanggap na lang siyang parang normal ang lahat. Tumayo siya at tinungo niya ang cabinet na tinutukoy ng kanyang anak, na kinalalagyan ng mga damit nito. Pagbukas niya ng unang pinto ng cabinet, ay agad na bumungad sa kanya ang mga damit na panglalaki. Nakatiklop ang mga ito ng maayos, at karamihan ay puting shirt ang mga iyon. Sa kabilang side naman, ay ang mga pants at mga short, pati ang mga boxer shorts nito, ay nakasalansan din sa gilid noon. Kung hindi siya nagkakamali, ang lahat ng mga gamit na iyon, ay pagmamay-ari ni Ralph. At bigla niyang narinig si Zeus na nagsalita. Mommy, not that one. Kay daddy po ang lagayan na iyan. Yung nasa baba po ang mga damit ko. Pagbibigay alam nito sa kanya. Agad naman niyang binuksan ang cabinet na sinasabi nito. Okay, sorry anak, hindi ko kasi alam na sa daddy mo palang lagayan ng damit iyon. Para tuloy siyang napahiya sa sarili niya, at wala man lang siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa buhay ng kanyang anak, at sa ama nito. Hindi na lang niya pinahalata sa kanyang anak ang kalungkutang naramdaman niya, sa mga naisip niya, nagpatuloy na lang siya sa pagkuha ng damit ni Zeus na pangtulog. Come here anak, tawag niya sa kanyang anak, at inilahad pa niya ang kanyang kamay, habang nakaupo siya sa kama, at hawak-hawak ang damit nito. Ako na lang po ang magsusuot ng mga damit ko mommy. Maya-maya ay kinuha nito ang mga damit sa ibabaw ng kama. Nagulat siya sa sinabi nito. Naalala naman niya ang maliit nitong katawan nang iniwan niya ito dati, malaki na nga pala ito, at hindi na isang sanggol na kailangan pa niyang damitan. Natahimik siya saglit, habang tinitingnan ang kanyang anak, na busy na ngayon sa pagsusuot ng pajamas at shirts nito. Hindi man lang niya ito naranasang asikasuhin ng maliit pa ito. Kung maibabalik lang niya ang mga panahon iyon, napayuko na lang siya sa bigat ng emosyon, na nararamdaman niya sa katotohanan iyon. Kung maibabalik lang niya ang mga pagkakataong iyon. Mommy, why are you crying? Takang tanong ni Zeus sa kanya, at mabilis niyang pinunasan ang luha sa kanyang mukha. Wala anak, wala lang ito. Sobrang saya ko at nagkita na ulit tayo. Niyakap niya ito muli ng mahigpit, at nagdasal siya na sana, ay hindi lang isang panaginip ang mga nangyayari sa kanya, kapiling ang kanyang anak. I miss you too mommy. Iniangat niya ang kanyang mukha mula sa pagkakayakap dito, at tinitigan niya ang mga mata nito. Those angelic eyes, mahal na mahal niya ang kanyang anak.